Ramir Boulder po, naritong muli. Atin lang pong tatalakayin itong mainit na usapin ngayon na pagbabanta kay Yusek Claire Castro. Castro file NBI report over Facebook death threat. Ano po? Death threat appendix mo lang ang walang latay. Aba, napaka-sensitibo po ito. Appendix lang daw ang walang latay. Ito po yun sumasakit dito kung minsan yung mga may appendicitis Oh. What's Presidential Communication Undersecretary and Palace Press Officer Attorney Claire Castro filed a blotter report with the NBI over alleged death threat remark remarks posted on Facebook by the page Luminous Trixie Cruz Angeles Ahmed Paglinawan on 2 January. Noong January 2 po ito. Castro said she is also considering filing of formal complaint lamenting that freedom of expression should not be used to promote violence. Tama. Ang ang freedom of expression po karapatan ng bawat isa sa atin. Pero ang death threat, hindi po freedom of expression yan. Isa pong krimen yan. Tandaan po ninyo. Sa mga nagmabanta sa social media, pwede po kayong pwede po kayong magsalita ng gusto nyo maliban sa pagbabanta ng kamatayan. Yan po ay krimen. Baka hindi nyo po alam. Ano? Mahirap po magsalita ng pagbabanta. Pwede kang maggamo ng suntukan. Ha? Pwede kang magsisisigaw. Pwede kang magsabi, lumayas ka na dyan sa Pilipinas. Pwede yun ganun. Ha? Pwede mong batikusin. Ha? Pwede mong ilantad ang kanyang mga baho kung may ebidensya ka. Ano? Pero kung wala ka namang ebidensya sa mga paglalantad mo ng mga baho na hindi naman katotohanan, ay libel po yan, paninirang puri po yan. Kaya po, ito po ang mga nangyari. Ngayon po ay nagsampa po ng blatter, nagpa-blatter si Claire Castro na si Yusek Claire Castro dahil nga sa pagbabanta sa kanya. Di lang natin alam. Ito po ay sa Luminous page ni Trixie Cruz Angeles at Ahmed Paglinawan. Hindi ko alam kung sino ang atin pong pakinggan ang mga sinasabi po ni Claire Castro. Ngayon, actually pinaparecord ko lang po, pinare-report ko lang po yung naging Facebook post ng Facebook Luminous post by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan regarding dun sa threats na nailagay nila. Ito yung address sa akin. Sinabi kasi nila na kapag nilaglag ka ng humans mo, appendix at coccyx mo lang ang walang latay, resulta ng mga pinagagawa mo. So I really have to report this matter because if something happens to me, at least may nakareport po yung mga taong nagpapalutang ng ganitong klase mga grave threats. Yes po. Sa ngayon po kasi ang bala ko lang ay i-report. Kung magsasampa man lang ako ng kaso, pag-iisipan ko muna. Ba't kailangan ko lang kasing i-report ito para at least nga, kung may mangyari man sa akin, may mga tao silang pwede maimbestigahan. How do you feel now, ma'am, after seeing yung post po? At the time, of course natakot ka. Kasi hindi ko naman sanay sa death threats eh. Pero kasi sabihin na appendix mo lang ang walang latay, iba ang ibig sabihin nun. Meron itong Tama. Pagbabanta sa mali na po na pagbabanta po yan. Biro mo, sasabihan mong ganun yung isang tao. Paano pag ikaw ang sinabihan ng ganun? Okay lang ba sa'yo? Hindi rin okay sa'yo yun. Kaya kayong mga nagbabanta kayo, lalong-lalo na dito, dinadaan nyo sa social media, aba,
Malaking pananagutan 'yan. Malaking ebidensya 'yan. Sabihin mo hindi ka nagbabanta, ano 'yan? Para rin si Sara Lustay Duterte. Sinabi niya wala daw siyang pagbabantang ginawa. Naka-video pa nga yung sinabi niya. O, 'di ba? O, pagpatuloy natin. Yung buhay. So yun yung naramdaman ko. At up to now, yun pa rin yung nararamdaman ko, kaya kailangan ko na mag-report. Ma'am, kailan po yung post na yan? January 2. Nandiyan pa din po ba? O... Nandyan pa rin po. Ma'am, ano po yung mensahe niyo po sa kanila? At sa atin lang naman, kung sinasabi nila may freedom of expression sila. Lahat naman tayo dito ay dapat na ma-exercise yung ating freedom of expression. Tama. At hindi kinakailangan na kung ikaw man ay nag-o-oppose sa sinabi ng isang tao, ikaw ay magbabanta na sa buhay niya. Hindi po nadadaan ang anumang diskurso sa pagbabanta sa buhay, yung pagiging bayolente. Huwag nilang gayahin ang mga idolo nila. Prior to this post, meron po bang may previews na post towards you? Wala akong napansin. Ito lang kasi yung nakita ko. Kung meron man before, hahalungkatin ko. Okay, maraming salamat po. Personally, ang kakilala ko lang naman ay si Atty. Trixie Angeles. Pero yung a certain Ahmed, hindi ko siya kilala personally. At nagkataon lang, inaako naman yata nitong si Ahmed Pagdinawan yung kanyang post, but it happens kasi na itong Facebook account ay sa kanila pareho nakapangalan. So, I really have to report on this. Anong background? When I made this chucky remark, and then ito, sila yung nag-threaten sa akin. Okay? Ngayon. Okay. Alam niyo po, ang pagbabanta laban kay Yusek Claire Castro ay hindi simpleng issue ng opinyon o pagpuna sa gobyerno. Ito ay malinaw na paglabag sa hangganan ng malayang pananalita. Sa sandaling ang salita ay pananakot lalo na sa kamatayan o karahasan, nawawala na ang proteksyon ng freedom of expression at pumapasok na ito sa saklaw ng pananagutang kriminal. Ano po? Ang paghahain niyan ng blatter report sa NBI ay hindi sinyalis ng pagiging balat sibuyas ng isang opisyal ng gobyerno, kundi isang kinakailangang hakbang upang ipaalala na may linya ang diskurso sa demokrasya. Hindi maaaring gawing sandata ang social media para takutin, patahimikin o ilagay sa panganib ang sinumang opisyal man o pribadong mamamayan. Mas malalim pa dito, ang insidenteng ito ay salamin ng lumalalang kultura ng karahasan sa online space, kung saan ang anonymity at ginagamit upang magpakawala ng galit at pananakot ng walang agarang pananagutan. Ano po? Kapag pinalampas ang ganitong uri ng pagbabanta, hindi lamang isang individual ang nalalagay sa panganib. Ang mismong institusyon ng pamahalaan at ang kaligtasan ng pampublikong talakayan ang unti-unting binubuwag. Sa huli, ang mensahe ay malinaw. Ang kritisismo ay karapatan. Ang pagbabanta ay krimen. Malinaw po yan. At sa pag-usad ng kasong ito, hindi lang si Yusek Claire Castro ang ipinagtatanggol.
ipinaglalaban dito ang hangganan ng sibilisadong diskurso at ang pananatili ng batas sa gitna ng ingay ng social media. Huwag niyo pong kalimutang i-like, subscribe and share ang aking YouTube channel. Pati na rin po ang aking Facebook page. Huwag niyo pong kalimutang i-follow. Marami pong salamat.